Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nung nakaraang hadith natin 104, hadith na 104, ipinakita natin kung paano nagsagawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng sunatul gusul. At sinabi natin nakaraan ang gusul ay may dalawang uri sa Quran, obligatory gusul, at ang kay prophet sallallahu alaihi wasallam sunatul gusul. So sa hadith na yaon ng ang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung kay Maimuna radhiyallahu anha, pagkatapos magsagawa ng prophet sallallahu alaihi wasallam ng gusul, ay binigyan niya ito ng tuwalya. Sabi ni Maimuna radhiyallahu anha, tumaataytuhu bil mindili paraddahu wa fihi wa ja'al yanfutul ma'a biyadihi. So sabi ni Maimuna radhiyallahu ta'ala anha, nang ibinigay ko ang tuwalya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ibinalik niya ito. Sabi ni Maimuna, ibinalik niya ito at pinatuyo niya ang kanyang bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagwawiping ng kanyang palad na kung saan basang bahagi ng kanyang katawan. Alhamdulillah. So in this situation, ayon sa mga ibang scholar, ang paggamit ng tuwalya kapag katapos ng pagsasagawa ng gusul ito ay makruhan nila. Ang ibig sabihin ng makruh, ito ay hindi ka lugod-lugod o hindi ka nais-nais na gawain. So, meaning, ito ay wala namang kasalanan kung gagawin mo, ngunit kung ginagawa mo ito ay hindi ka basta magkakaroon ng may posibilidad na reward kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi ito kanais-nais. Okay. So in this situation, kung iiwasan mo ang makruh, ay magkakaroon ka ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, ayon sa mga ibang scholar, ang pagpapatayo ng tubig na hindi pinupunasan, maliban na lamang kung ito ay gamit ang ating mga kamay o palad, ito ay higit na mainam at gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ano man ang wisdom dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam kung bakit ito ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There's a possibility siguro kung bakit ito ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ang tubig sa kanyang pag-aplos sa palad niya, sa kanyang mga balat sa katawan, ay upang pumasok ang tubig sa mga butas ng ating balat o sa kanyang cell. Sa ating mga cell, ganun din sa ating mga cell, kung bakit yung ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangalawa, pwedeng magbigay ito ng iba yung sigla dahil matagal na nararamdaman mo ang lamig, ay nagbibigay ito ng iba yung sigla at iba yung sigasig sa ating mga kondisyon sa ating katawan kung bakit yung ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah knows best. Okay? So now dakuhan natin ang ating hadith, hadith 105. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ara ra'si apa anquduhu li guslil janaba wa fi riwaya lil haida. Faqala la innama yakfiki an takshiya ala ra'siki thalatha hatayat. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Sabi dito ni Salama, sinanong ko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, aniya o sugo ng Allah o mensahero ng Allah, ako ay isang babae na kung saan mayroon akong buhok na nakatirintas sa aking ulo. Kailangan ko pa bang tanggalin nito kapag ako ay magsagawa ng gusul, meaning mula sa junub or janaba? Sa isang narration, ito raw ay mula sa menstruation, kailangan pa bang tanggalin yung trintas ng babae kapag magsagawa ng gusul? So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Hindi mo na kailangan tanggalin yan, meaning wag na, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na ito ay buhusan mo ang iyong ulo ng 3 buhos. Okay? 3 buhos ang iyong buhok. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith na ito ay nagpapakita ang kahalagaan talaga ng pagtatanong. Mahalaga talaga ang pagtatanong kapag hindi mo alam. Sapagkat gaya ng sabi natin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lunas sa kamangmangan o gamot sa kamangmangan ay ang paghahanap ng kaalaman. At hindi natin dapat ikinahihiya ang paghahanap ng kaalaman even na sa masiselang mga bagay na mga pagtatanong. Tulad nito, napakasela ng kanyang tanong. Biruin mo, junub, meaning nakipag-contact sa isang asawa o ang mag-asawa ay nag-contact, sila'y junub, ay tinanong niya ito ni Salama kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at hindi niya ito ikinahihiya. No? So meaning hindi nakakahiya ang maghanap ng kaalaman kahit na ang katanungan ay medyo ito ay konektado sa ating mga pribadong mga pag-aari. Basta ito ang mahalaga sa Islam ay hindi ikinahihiya ang paghahanap ng kaalaman kahit na maselan ang ating mga pagtatanong. Okay? So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo na kailangan tanggalin ang pagkatirintas. Junub man, sa isang report, nagdurugo galing sa regla or even na galing sa panganganak. Hindi na ito kailangan pang tanggalin. Sapagkat ang reason nito, ang mga babae kasi noon, makahaba ang kanilang buhok, itinitirintas nito, napakaganda. This is beautification para sa kanilang mga asawang lalaki. Kaya kung tatanggalin ito, every time na junub sila at magugusul, mahirap itong balik. So maglalagay ito sa kahirapan para sa kanila. Tulad ng turban, ang mga lalaki, pag nilagay nilang turban, napakagandang pagkalagay, mahirap ibalik, hindi na kailangan i-wipe, tanggalin nyo para i-wiping ang ulo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapat na ito na, i-wipe na lang ang taas ng turban. Sa Islam, kapag ang isang bagay ay mahirap o nagpapahirap, ang ating batas sa relihiyong Islam ay ginagawa itong magaan. Especially life and death, ang mga haram ay pansamantalang nagiging halal. That is our religion, no? Kaya naman, dito ay hindi na kailangan itong kalasin ang pagkatrintas sapagkat mahirap ang pagkalagay nito, maganda at mahihirapan ang isang babae na ibalik muli ito every time na junub siya. So they are pardonable. So alang mga scholar, kailangan lamang dito ay mabasa ang kanyang anit, buong anit sa ulo. Anila kung ito ay hindi man mabasa ang pagitan ng hibla ng mga buhok dahil nakatrintas, ay ito ay pardonable na ito, exemption ito sapagkat pinahintulot ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But the other scholar, sabi nila, kailangan luwagan kung mahigpit masyadong pagkatrintas ng buhok, luwagan ng konting trintas para ang tubig ay pumasok sa gitna ng hibla ng mga buhok. Okay? Allah knows best. Alhamdulillah. But according to the Hanbali, kung ang babae ay galing lamang sa pagreregla o pagdurugo sa panganganak, kung nakatrintas siya, dapat niya itong kalasin. Dahil hindi naman ito magpapahirap sa kanya, madalang lang ang pagreregla, at ang lalo na ang panganganak. So dapat nilang kalasin ang kanilang trintas tsaka sila magsagawa ng gusul upang mabasa ang gitna o pagitan ng hibla ng mga buhok at ang anit. Sabi nila because meron ding hadith na kay Aisha radhiyallahu anha na siya ay nagkakalas ng trintas kapag siya ay nagsasagawa ng gusul. But sabi ng mga iba, ng mga scholar, bagamat si Aisha radhiyallahu anha, yes, nagkakalas siya ng mga trintas na buhok kapag nagugusul, ipinapakita lang dito na ito ay much preferable na mainam ang sa isang babae, nakalasin niya ang kanyang pagkatrintas ng buhok pag siya'y magsagawa ng gusul. Mainam yun. Pero hindi ibig sabihin, anila na, hindi na po pwede na maggusul ang babae galing sa pagdurugo, regla o pagdurugo sa panganganak, na hindi niya kakalasin ang kanyang trintas. Pwede yun, anila, but hindi obligatory na hindi na niya kalasin yung kanyang pagkatrintas o kalagan yung kanyang pagkatrintas. Ngunit, sa kay Aisha radhiyallahu anha, pinakita na kinalas niya kanyang trintas at nagsagawa gusul, ibig sabihin nagpapakita na ito ay higit na mainam. Ngunit, hindi ipinagbabawal sa isang babae na galing sa pagregla o pagdurugo sa panganganak na hindi pinagbabawal na wag niya lang kalagin yung kanyang nakatrintas na buhok. Hindi pinagbabawal na kailangan niya pagkalagin ito. Hindi. Walang pagbabawal na hindi niya na ito dapat kalagin at siya ay magsagawa na ng gusul. So in this situation, sa hadith na ito, kapag ang babae ay nakatrintas, hindi na kailangang kalagin, ngunit kailangan pag sumikapan makarating ang tubig sa kanyang anit. And remember, itong hadith na ito, na hindi na pagkalas sa trintas ng kababayan, ay hindi apply ito sa mga kalalakihan. Sapagkat napakaiksi lang ng buhok ng lalaki, ang pinakamahaba hanggang shoulder, kung ititrintas ito ay napakaikli at hindi mahirap ibalik. That's why hindi ito apply sa mga lalaki.
ito ay apply lamang sa mga kababaihan. Either na siya ay junub o galing sa pagdurugo ay wag nang kalasin ang kanyang pagkatrintas na buhok at kailangan niya na lamang mabasa ang buong anit sa kanyang ulo. Siguraduhin niya lamang ang bagay na ito. Okay? So in this situation, nagpapakita rin ang hadith na ito na makahaba ang mga buhok ng mga sahabiya dahil naititrintas nila ito ng napakaganda. Kaya naman, ibig sabihin nagpapakita na ang babae, mahaba dapat ang buhok, hindi pinuputol tulad ng mga kalalakihan na hanggang shoulder. This is a haram sapagkat panggagaya ito sa mga lalaki at sinusumpa ang ganitong panggagaya sa mga lalaki. At ang lalaki, hindi rin naman maaaring pahabain niya ang kanyang buhok ng lampas ng shoulder sapagkat ito'y sinusumpa din sapagkat ito ay panggagaya naman sa mga kababaihan. Okay? Alhamdulillah. So remember, ang mga pagtitrintas na ito'y pagpapaganda, beautification sa kanilang mga asawa. Okay? Ito'y ginagawa para sa mga asawang lalaki. At wag rin natin ginagawa yung nakaumbok na buhok dito, nakataas na ganyan, ipinagbabawal yon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Alhamdulillah, so dumako tayo sa Hadith 106. Okay? Wan Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li ahidi wala junub, rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Guzaimah. Sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hindi ko pinapahintulot sa isang babae at sa isang junub ang pumasok sila ng masjid. So, in this situation, yung mga nagre-regla o nagdurugo galing sa panganganak ay hindi pinapahintulot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay pumasok sa masjid. Actually, hindi rin pwede itong mag-fasting, ha? Hindi ito pwedeng magsala. Hindi pwedeng magsala ang mga nagdurugong ito. Ngunit ang sala ay hindi na kailangan bayaran pa. Kapag katapos ng pagdurugo sa panganganak o regla, hindi mo kailangan bayaran yan. Ngunit ang fasting ay kailangan itong bayaran. Okay? Kapag wala ng regla, ito ay nararapat na bayaran. Ngunit gaya ng sabi natin, hindi naman bawal silang mag-recite ng Quran, ngunit bawal silang humawak ng Quran o mga mushaf. So ang babae, kapag siya ay nagre-regla, hindi po dapat pumasok sa masjid dahil maaaring ang dugo baka pumatak sa masjid. Dito ay najis, marurumihan ng najis, at ito ay gawain kawalang respeto sa isang kalugod-lugod na tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang kung mayroong sapat na rason nung dadaan lamang sila. Kung walang ibang daanan maliban sa loob ng masjid, ingatan lamang na wag itong mapatakan ng dugo ang masjid. O kaya naman may nakalimutan siyang isang bagay sa loob ng masjid na walang mag-aabot sa kanya, pakaingatan niya na wag pumatak ang dugo sa loob ng masjid at kunin niya ito ng madali ang kanyang nakalimutan. Ganon din ang babae, kapag siya ay halimbawa nagsala sa masjid o nagjumaa prayer at dinatnan siya ng pagdurugo, kailangan agad-agad siyang umalis sa masjid at hindi siya nararapat magsagawa ng sala sapagkat ipinagbabawal na sa kanya ang magsagawa ng sala. At kung siya'y nag-aayuno ay nararapat siyang tumigil sa kanyang pag-aayuno. Okay? Ganon din ang junub. Kailangan muna siyang maggusul kung siya ay papasok sa masjid. Huwag siyang papasok sa masjid kung siya ay junub. Kung nakalimutan naman nakalimutan ang mga ito na hindi nila alam na sa kalagayang junub pala at nagre-regla, sa kanila'y walang pagkakasala, ngunit sila ay agad-agad na dapat lumabas. At kung ang lalaki nagsasala siya junub, naalala niya yung junub siya, hindi siya naggusul, nararapat siyang lumabas at magsagawa siya ng gusul, pagkatapos ay ulitin niya ang kanyang sala. Okay? Hadith 107. Anha, meaning ay Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, kuntu agtasilu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inahin wahidin, taktalifu aydina fihi, minal janabati muttafaqun alay wasada Ibnu Hibban wataltaki aydina. In this situation, sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nagsagawa kami ng gusul ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa pagkajunub at ang aming ginagamit na sisidlan ay isa lamang. At nagkukumuha kami ng tubig o nag-scoop kami, sumasalok ng salit-salitan. Dahil alam natin, ang ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam madalas na gusul ay ang sunatul gusul, meaning nagagawa muna sila ng wudu bago sila magbuhos. Sa isang hadith, dagdag ni Ibn rahimahumullah, na nagmimit o nagtatagpo yung kamay nila, meaning nagtatouch. So meaning alam natin sa nakaraan, kapag nagtatouch ang mga kamay na may pagnanasa,
ayon sa mga ibang scholar, ay nakaka-break ito ng, kung nakawudu ka, nakakasira ng wudu. That's why kung patuloy kayo nagsasagawa ng gusul at nagtatats at nagnanasa kayo, hindi natatanggap ang inyong gusul sapagkat mayroong pagnanasa. So hindi tatanggapin ang gusul dahil nabibreak ang inyong ginagawa because of touching. So ayon sa mga ibang scholar. So ayon naman sa mga ibang scholar, kung ito'y nagtatouch, wala namang pagnanasa, walang problema. At alam natin, sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ang pinakamalakas na tao na mayroong pagpapigil sa pagnanasa ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why kahit na sumasahid ang kanyang kamay, ay hindi nasisira ang kanyang pagsasagawa ng wudu o gusul sapagkat malakas ang pagpipigil ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this hadith, maaaring ang mag-asawa ay masabay na magsagawa ng gusul even na sa isang sisidlan. Maaari silang magsagawa ng gusul. Okay, sabay sila. Actually, allowed na magkita ang private parts ng babae lalaki sa ganitong sitwasyon dahil pag naggusul yan, wala silang saplot at this is a better kapag nagsasagawa ng gusul, dapat talagang all the way down ka. Kailangan nakatago, may tabing hindi nakalantad para ang tubig makarating sa lahat ng singit ng bahagi ng ating mga katawan, especially ng lalaki. Alam natin, may bilog siya sa ilalim ng private parts natin. Dapat ang tubig nakakarating sa mga singit dyan upang ang gusul ay maging katanggap-tanggap sapagkat alam natin sa hanapian, napakaselan ng gusul, konting hindi lang mabasa para sa kanila ay hindi matatanggap ang iyong gusul, lalo na kung may kulangot ka lang sa ilong at hindi mo tinanggal yun, hindi nabasa sa loob ng kulangot na yun, natatakpan ng kulangot yung sa loob ng ilong mo, hindi nabasa, hindi sa kanila, hindi matatanggap ang gusul mo, napakaselan nila, no? Alhamdulillah. So in this situation, kailangan talaga mabasa ang lahat ng bahagi ng ating mga ginugusulan sa ating mga katawan. At alam natin may benepisyo ang pagsasabay ng pagsasagawa ng wudu or gusul, nagdaragdag ito ng pagmamahalan sa mag-asawa. Kaya naman ginagawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, minsan sumasabay siyang magsagawa ng wudu o gusul sa kanyang mga asawa. Alhamdulillah. So this hadith ay nagpapakita na kahit magtagpo, magtouch ang mga kamay ng nagsasagawa ng gusul, walang problema kung wala itong pagnanasa. Kung may pagnanasa, mayroong mga scholar nang sasabing nakaka-break ito ng wudu. Kaya naman, ang isang Muslim ay nararapat niyang iwasan na kapag ikaw ay magsasala na lamang, hahalik ka sa asawa mo because this is sunnah bago ka pumunta sa masjid, ngunit mayroong pagnanasa, sa mga ibang scholar, nakaka-break ng wudu yan. Bagamat wala kang makita sa private parts mo, kahit tingnan mo na walang madi na lumabas, but ito ay pagbabawal, sabi nila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay pag-iingat. Meaning, iniingatan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang Muslim na malagay siya sa alanganin. That's why kung ikaw ay nagnanasa, inalikan mo sa mo, niyakap mo siya, o nawakan mo siya, nabibreak daw ang iyong wudu. Kapag ikaw ay nakawudu, halimbawa, nabibreak ang iyong wudu because of pagnanasa there sa possibility may lumabas na madi. Kung wala ka man napapansin, ito ay pag-iingat at ito ay obligadong pag-uutos na dapat sundin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam anila. At walang pagnanasa, walang problema anila. Okay? So hadith number 108, this is our last hadith for today. Sa susunod, dadako tayo sa batas ng mga tayamum. Of course, kailangan natin pag-aralan yon dahil minsan di tayo pwedeng gumamit ng tubig. May sakit tayo, di natin pwedeng itouch ang tubig sa katawan natin, lalalang sakit natin. Or kaya naman sometimes, walang tubig. Kaya napakahalagang matuto ang isang Muslim na mapag-aralan niya ang tayamum, especially ang kanyang batas. Hadith number 108, Pan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'rati janabah fagsilu sya'ra wa anfaqu basyara. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa da'afahu wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nahwuhu wa fihi rawin majhul. Ang hadith na ito ay mayroong depekto. May depekto. But kung susurin mo ang hadith, ito ay lumalakas because ito ay ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ina-apply ang hadith na ito because ito ay gawain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang hadith? So sinabi ni Abu Hurairah na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang bawat bahagi ng buhok ay junub. Meaning kapag ikaw ay nakipagtalik o ikaw ay nag-wet dream o biyang parahan, lumabas ang similya na may pagnanasa, nakarandam ng mga pangmamanid, ang lahat daw ng bahagi ng buhok ay junub. Meaning dulo man, sa dulo man ng buhok, sa ilalim man, sa gitna, meaning lahat ng buhok, either pilik mata, sa kilikili, sa ilalim ng ating mga private parts, ang ating buhok, o makapal ang buhok sa mga kamay, sa paa, ang lahat ng ito ay junub. So nagpapakita ito, bibig sabihin, nararapat na lahat ito ay mahugasan ng tubig. Yun ang ibig sabihin.
Kung ang lahat ng ito ay junub, dapat itong mahugasan ang lahat ng mga buhok. Hindi lang yon nagpapakita dahil kung lahat ng buhok ay dapat hugasan, meaning ang lahat ng buong katawan ay obligadong hugasan kapag ito ay nagsasagawa ng gusul. Kaya kung makapal ang balahibo mo, like makikita natin mga Arabo, mga Pakistan, makakapal yan, siguraduhin nilang kamayin nila ang mga balahibo at mag-penetrate ang lahat ng tubig sa kanilang mga balat, meaning dapat pumasok ang lahat ng tubig sa kanilang mga balat ng mga makakapal na mga mayroong mga balahibong ganito. At lahat dapat dulo, lalim ng mga buhok na ito at sa pagitan ng mga hibla ng mga buhok na ito ay nararapat itong mabasa sapagkat sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay lahat junub. Kapag junub ang isang Muslim, lahat ng buhok ay junub. At actually, itong ginamit din marahil ng mga Shafi'i na kung saan kapag ikaw ay junub, hindi mo dapat putulin ang iyong kuko at magputol ng mga buhok hanggat hindi ka nakagawa ng iyong gusul. Pero sa posibilitang ginamit nila ang hadith na ito sapagkat sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng buhok ay junub kapag ikaw ay junub. That's why kung ito ay junub, nararapat mo lang gusulin ito kung gustong putulin ito after the gusul. Ibig sabihin, alhamdulillah, sa hadith na ito ay nagpapakita na ang hadith na ito ay itinatagubilin na ang isang nagsasagawa ng gusul, lahat ng bahagi ng kanyang katawan, singit, sa ilalim ng mga bilbil, lalim ng dede ng mga babae, sa mga pusod, sa lalim ng mga bilog ng mga lalaki sa baba, sa palikuran, lahat nararapat mababasa kapag nagsasagawa ng gusul. So alhamdulillah, ito ang ating mga natirang hadith. Sa araw na ito, dadakwa natin sa susunod ang batas patungkol sa pagtatayamum, insyaallah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah